Napakarami na nga nagtatanong sa akin kung kailan ko nga daw to i-upload. Kaya ayan, nakshuta. Sasamalkom pa kanyan. Yung araw nga ay nagagayak na nga kami at napakagulo nga ng bahay. Kasi inaayos nga namin yung mga maleta namin dahil may flight nga kami papuntang Amerika. Ay. May flight nga kaming lahat ngayon, papunta nga ng Boracay kahit kauran. Bali, 12 nga pala kaming lahat. At Diyos ko, ano naman kaya ang gagawin namin sa Boracay? Bumabagyo, nakshuta. Yung flight nga pala na nakuha namin ay alas 12 nga ng hapon. Sana hindi nga kami madelay kasi napakalakas nga ng ulan. Bali, nag-drive-thru na lang kaming lahat dahil hindi pa nga kami nag-uumagahan at hindi pa rin naman kami kumakain kagabi. Pagod at wala pa nga kaming tulog, hindi naman masyadong halata sa kasama namin. Nandito na nga kami ngayon sa MIA o Manila International Airport. Sa talangan ng buhay ko, ngayon pa lang yata ako mababiyahe ng eroplano na umuulan. At talaga naman kanina ko pa pinagpe-pray habang nasa biyahe kami na sana safe nga kaming makarating ng Boracay. Karamihan nga sa mga kasama namin ngayon, first time nga lang sasakay ng eroplano. Abay, tawang-tawa nga ako sa kanila. Yung iba may bawang medical, yung iba naman uminom pa ng Bonamil. Naksyuta. Sakto-sakto nga lang yung dating namin dito dahil napakahirap nga mag-check-in ngayon. Napakaraming proseso. Buti na lang talaga yung huling bus na sasakyan namin o yung huling shuttle, naabutan pa namin. Tagal na rin kasi namin naibuk to ng buong team at talaga namang pinag-ipunan nila yan. At laking pasasalamat ko na nasa likod kami na ipwesto dahil mga karine at sumisigaw sila. Nung kakarog, rengalte. Ito namang nasa likod namin. Ay, Diyos ko. Gusto ko na nga tumawag ng medic ng mga time na yan at nangangalgal siya. Ito kasing si King, takot na takot talaga sa heights. Sabi ko sa kanya, at kabira kasi nauna ka dyan sa window seat, kamulalakan ta. Tawang-tawa nga ako sa kanya dahil bumubulong siya sa likod, naririnig namin. Sabi niya, meron pang pauwi, dapat magroro na lang tayo. Ay, Diyos ko. Diyos, kabuti na lang ang Boracay. Hindi ka pa naiigilip o paiglip ka pa lang. Nag-a-announce na agad ang piloto na ready for arrival na. At kahit maulan nga, thank you Lord dahil safe nga kaming nakarating lahat. Pangalawang beses ko na nga ito magpupunta dito sa Boracay at hanggang ngayon sobrang excited pa rin nga ako dahil mga barkada nga ang kasama. Kaya lang, sa sobrang excited ko, yung isa naming maleta na punong-puno na swimsuit ko, Diyos ko, may lakwan niya pa kay Manila. After nga ng eroplano, may sumundo na agad sa amin na van dahil nag-book nga kami ng travel agency at sinalubong pa nga nila kami na may patarpaulin. Nagulat nga kaming lahat dahil napaka-warm naman ang pag-welcome nila sa amin. Loko, ha? Kaya naman maraming salamat po. Nag-effort pa talaga kayo na magpa-print o magpagawa ng tarpaulin. Para sa akin guys, highly suggested ko mag-book na lang kayo ng travel agency kasi mas mabilis, less hassle. Tingnan nyo naman, napakaraming pila. Kasi talaga, nag-DIY nga kami at napakadaming proseso. Diyos ko, may pagal kong sagad. After nga ng van, sumakay pa ulit kami ng bangkat. Natuwa naman ako dahil may nakakilala nga sa atin dito. Kilait na ako pa mo, kabangnas ko pa mo, may rine kong bagya, nakakuha, Disney Princess. Finally, after nga ng ilang minuto lang din, nandito na nga tayo sa Boracay pero kailangan pa ulit natin sumakay ng sasakyan. Buti na lang, marami kaming kasamang lalaki kaya syempre Disney Princess tayo ngayon. Alam nyo guys, habang nandito ako sa loob ng L3 na to, iniisip-isip ko pa rin yung maleta ko. Ito nga pala kami mag-i-stay ng 5 araw sa La Carmela de Boracay. Tagal na rin namin binukto ni Cristel. Talaga naman naghanap pa kami ng promo para mabook namin to. Ka-check-in namin na mahinga lang kami ng very light tapos nagbihis na nga kami at yung damit lang na yan yung suot ko rin kanina. Di pa nga kami kumakain lahat kaya naman naghanap agad kami ng makakainan malapit lang sa amin. At in fairness naman dito sa nakainan namin, masarap talaga yung food nila lalo na tong Paris. Na rin naman kami magagawa ngayong hapon dahil wala nga kaming damit na baon ni Bebo. Sabi kasi nila sa amin, alas 5 or alas 6 lang ng hapon o gabi. Darating na nga daw yung maleta, kaya lang hindi pa rin dumarating. Kaya naman sabi ko kay Bebo, lahat ng tour namin, ipagpabukas na nga namin. Bago nga kami bumalik ng kwarto namin, namili muna ako dito sa 7-Eleven ng mga kulang pa nga naming gamit. Fast forward, kinabukasan, ay Diyos ko, alas 12 na rugo ng tanghali, wala pa rin maleta namin, ko pa mamalit panty. Pero actually guys, tumawag naman na Cebu Pacific sa amin nung mapanood nga yung vlog ko nung nakaraan. Cancel daw kasi yung mga flight kahapon dahil nga meron ng bagyo. Yan yung naman rugo yung tsura ko ay. Para akong nabinat, naksyuta. Totoo lang, ayoko sana lumabas dyan, kaya lang ako'y nakapangalan dyan sa maleta na yan. Pero bago nga kami iwan ni Kuya, sabi ko sa kanya, check muna namin yung maleta at yung mga laman. Nung nag-arrive kasi agad yung eroplano, pinadala na nga nila dito kasi sabi talaga namin wala kaming masuot at hindi kami makaalis. Noon na nga
ayaw pa nga sana ipabukas ni kuya kasi sabi niya wala naman daw silang kinalaman dun. Kaya lang nga sabi ko sa kanya, hindi naman namin sisisihin, gagawin lang namin siyang witness kung mayroong mansira yung maleta namin. O Diyos ko, kakabislak pa lang ng plastic sa taas, alam na naming sira, nakshuta. Pinagtataka talaga namin dalawa ni Bebu, paano nila tong nabuksan at nasira ang zipper kung nakalak nga ito nung chinek-in namin? Siguro, besibas de. Siyempre, hindi rin naman namin matanong si kuya kasi siya lang naman yung nag-deliver, wala naman siyang kinalaman. Pero this time, talaga naman bad trip kami dalawa ni Bebu kasi paano namin yan gagamiting pa uwi? Alam nga namang scotch tape namin yan, Diyos ko, hindi nakaka-Disney princess yun. Pero kahit ganyan nga yung nangyari, tiningnan ko na lang in a positive way kasi sabi ko sa kanila, at least makakapag-start na kami sa tour at sa mga activities namin. Sabi ko kay Bebu, kakausapin ko na lang yung airport o yung Cebu Pacific. Malabo na rin kasi talaga magawa dahil nasira nga yung pinaka-zipper niya. Pero bago nga umalis si kuya, tinawag ko pa ulit siya. Sabi ko sa kanya, i-check ko lang yung mga panty ko, baka nagsigulong na. Buti na talaga, kompleto naman lahat ng kulay, pati nga yung brief ni Bebu. Kaso na pagpasok nga namin ng kwarto, tumawag agad ako sa Cebu Pacific at nakakatuwa naman silang kausap kasi mababait naman. Meron pala nakukuhang compensation kapag ka nasira yung luggage at kapag ka delay nga na i-deliver sa inyo. Yun nga lang, kakailanganin pa namin bumili ng bagong luggage ni Bebu kasi paano namin yung bibit-biti sa airport. So yun na muna ang ating chika for today's ganap. Nakshuta? Yun lang naman. Salamat!